Gurgur siya ng mga bangag, ay may kinausap na siyang gugurgurin ang tatlong damuho. Not only damuho, tatlong demonyo. So, tingnan natin basahin lang natin. DOJ dismisses, ayan yung headline. DOJ dismisses inciting to sedition complaint versus Sara Duterte. The Department of Justice has dismissed the inciting to sedition complaint against Vice President Sara Duterte over live stream rant in which she said she had already talked to someone to gurgur Okay, alam mo itong Jimmy, talagang kulang yung balita nyo. Ang sabi niyo to someone to gurgur, bangag, zatanas, and speaker. Ayan. If she were gurgurd. Okay? Sabi dito, according to DOJ spokesperson Paolo Martinez, the quantum of proof was high to merit the filing of an inciting to sedition case before the court. It was dismissed daw for the sole reason that the panel of prosecutors did not find prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. End of story. Dapat by now, tapos yan ang ginagamit nila sa impeachment ni Inday Sara. So binasura na ng DOJ, I don't know paano ginawa dyan ni Vida. Mga aso lahat yan ni Lisa Tanas. Diba? Nang bangag, nahiya-hiya naman sila siguro. So ngayon, mga kababayan, dahil alam nila na nabasura na, dahil nag-uusap yung mga yan. Prior actually ng mga desisyon ng korte, may mga nagtitimbre yan, oy, zatanas. Ibabasura na yung kaso kasi wala namang prima facie evidence eh. Diba? So dapat ngayon tinitigil na ng Bangag administration ang pag-i-impeach kay Inday Sara dahil isa yan sa kanilang articles of impeachment yung ginagamit na paulit-ulit na nagsasayang ng pera ang bayan, almost more than 25 million a day every time na mag-hearing. Tapos ayan na, nagsalta na yung DOJ. Although wala tayong tiwala sa mga yan, siguro wala silang choice kundi ilahad ang katotohanan. Then after that, meron silang grave threats, merong kapalit. Imagine mo, binasura na nga, may grave threats, inciting to sedition yung una ngayon grave threats naman. Yun yung pinag-usapan natin kanina, pero short lang, basahin natin. After that, pagbasura ng DOJ, meron namang kapalit. Still, DOJ, Department of Injustice, files grave threat case versus VP Sara Duterte. Ano ang sabi dito? A formal complaint for grave threats has been filed against VP, Department of Injustice spokesperson Martinez. The case violation Article 282 of the Revised Penal Code for grave threats in relation to Section 6. Huwag natin basahin itong ito. It's the same thing yung tungkol sa gurgur kung sakaling gurgurin siya. Ang sabi ng tagapagsalita niya, we confirm that the criminal information for grave threats was filed against Vice President Sara Duterte. The charges for grave threats were under Article 282 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of RA 10175, the Cybercrime Prevention Act. On Feb last year, the National Bureau of Investigation filed a complaint for inciting to sedition and grave threats against Duterte after saying during live stream press conference, yun na nga, yung gurgur. Nakita nyo, naglalaro lang yung mga to. Kaya by now, sabi ko nga, sa panahon ngayon, mga kababayan, eto nakakagalit eh. Okay? Sa panahon ngayon, yung binaya, dapat lumalabas na kayo sa kalsada, Puro na kayo basura, lalangawin na kayong lahat. Ayaw nyo pang kumilos, protesta. Ginagago na kayo. Diba? I mean, kanina pinag-usapan natin yung mga kasinungalingan ng Bangag na hindi pa daw umabot ng tuhod ang baha. At wala naman daw masyadong naapektuhan. Hindi malala. My God, by now dapat naging aktivista na kayo. Para sa bayan. Nakita mo to? Ito, iplay natin ito lahat.
Valenzuela MacArthur Highway. Oh, grabe di ba? Ayan ang baha. Oh, ayan pa mga pinagano natin. Nakita nyo na lahat. Tapos ito na, grabe to itong bata. Oh, itong babae. Oh. Dali. Ito, sabi niya. Control! Ano na? Anong ganap sa buhay namin? Ito, laging nilulubog. Hanggang tuhod lang ba yan? Out sa inyo! Kami sa bahay ko. Ay, sa bahay ko. Bahay Nakita nyo hanggang tuhod ba yan? Na ba? Nakita nyo? Ano pa? Nasaan pa? Oh, ito ngayon. Yung paglilinis yan ng baha. Oh, nakita nyo yan? Oh. Ganyan ang Pilipinas, ganyan ang Maynila. Ang sabi ni Bangag, epektibo daw yung kanilang ginagawang mga ano? Flood control. Oh, ito pa. Oh, ito. Nagbabarko na, nagbabangka ng mga taong bayan. Oh, wala pa matuhod yan? My God, meron pa dito nakakaawa eh. I mean, lahat naman nakakaawa yung sitwasyon ha. At dito oh, o Bangag. Wala pa ba sa tuhod yan? Ayan, nakapatong yung mga nagliligpit nila yung bahay nila. Oh, ayan oh. Imagine nyo. Kaya dapat ngayon, sabi ko, hindi nyo na pinapatagal si Bangag. Dapat by ngayong moment na to, inaalis nyo na siya sa pwesto. Kawawang mamamayang Pilipino. Kawawa talaga kayo. Kasi, tingnan mo to ah. O, ito, mga bata, o. O, yan. Masaya talaga Pilipino, no? O. O, happy pa. O, mga bata, naglalaro. Hanggang gano'n, yan ba ang abot? Wala pang tuhod? My God, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, dapat by now, tinatapos nyo na yan. Patalsikin nyo na yan. Ano sabi niya? Ni Marcos, hindi na gaanong malala dahil sa flood control ng gobyerno. Ito, August 11, balita. Sinabi ng Bangag, ito, sa isang ambush interview habang bumibisita sa lugar si Bangag, na epektibo daw ang mga ginagawa ng gobyerno upang mabawasan ang pagbaha. Nakakita na ba kayo? Ang question ko sa inyo, say magpaka-honest tayo dito. Nakita nyo na ba na ang Pilipinas, maliban of course sa Yolanda, ibang istorya yon. Diyan sa Maynila na nagkaganyan, na yung mga sentro ng syudad ay, ano tawag dito? Ganyan. Parang dagat-dagatang, parang may lugar na parang dagat-dagatan sa di ba? Dagat ng basura. Tapos ano sabi niya dito? Mukhang nagkaroon naman ng epekto. Hindi ganun kalala ang pagbaha. Medyo nabawasan. Dapat hanggang sa dibdib pa abot. Ngayon wala pa. Hindi pa hanggang kulang pa sa tuhod ang baha. Napakasinungaling, sabi nga paulit-ulit, dapat na tong binibitay si Marcos Jr. Sabi niya pa, so effective naman ang ating ginagawa. Ngunit alam naman natin, kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangang gawin. Oh. Anong kailangan gawin? Paulit-ulit natin pinagyayabang niya na kung hindi na raw yan, babaha. Kasi daw, maganda na ang ginawa ni Butiki Vince Dizon. Anong sabi ni Vince Dizon na Jolul? Isa pa to. Anong sabi niya, mga kababayan? Kawawa ang ating mamamayang Pilipino. Anong sabi niya dito sa kanyang interview? Hindi natin alam na hindi magde-drain yung tubig. Oo. No? Hindi talaga nag-drain eh. Hindi nahaharang yung mga butas ng mga barrier. So yun talaga yung naging problema. So that needs to be fixed and assessed. Aha. Hindi alam. Hindi natin alam na. Hindi alam na hindi nagdi-drain. Pero nung nakaraang taon, 9 months ago, ipinagyayabang na hindi na bababahayin ng Pilipinas. Ginagago na kayo. Ayoko na sumigaw. Ginagago na kayong lahat. Ayaw nyo pang kumilos. I don't know, nasaan ba talaga ang tapang ng mga Pilipino? Kayo ba talaga ay tunay na Pilipino? O half Spanish kayo?
My God, half Spanish kayo katulad kay Pacquiao. 'Di ba? Oh, habang sila ay nag-enjoy, ang mga demonyo nasa ibang bansa, si Bangag nagpapa-party, ang sarap ng buhay, tapos kayo nandyan, binaba, hanggang ngayon maglilimas kayo. Alam niyo kung gaano maglimas dyan? Buti sana kung meron kayong mga gripo lahat, may mga tubig, o may line kayo ng tubig lahat sa mga bahay ninyo. Yung iba, nag-iigib pa. Tama ba? Lahat ba ngayon may gripo na sa kanilang mga bahay? O wala pa kayong mga gripo sa bahay nyo, saan kayo kukuha ng panlinis? Mag-iigib kayo, uso pa ba ngayon ng Pila Valdez sa atin? Di ba? Eh, kasi kami, nung bata kami, may balon kami ng inumin, may balon kaming panghugasan. Meron ba kayong ganyan? Hanggang ngayon, balon namin, buhay pa. 2 balon. So anyway, mga kababayan, paulit-ulit, ang ginagawa sa atin, tingnan natin yung isang bangag na si Clarissa Castro, which is nakakasuya talaga siya. Ay, ito pa sabi ni Dizon. Last year. District namin dito sa GR na ito. yung gagawin sa buong kasi nakita natin effective. Effective daw. Ano, as long na tama ang gagawin, hindi na nakawin ng pera, tama ang gagawin, tingin ko, ay paano, may ibsan talaga natin yung plano. O, kaso ninakaw nila yung pera. Ari ko. Kaso ninakaw nila yung pera. Kaya baha, mga kababayan. Nanakawin nila at talagang hindi nila tatantanan ang pera ng bayan. Alam niyo kung bakit? Kasi wala silang kabusugan. Okay? Wala silang kabusugan. Even ang impeachment ni Inday Sara, ang daming kumita dyan. Ang mga maletagang, ang mga binayaran, ang mga, hindi natin alam, pati mga testigo ay binayaran. Ngayon, pag-usapan natin. Okay? Binasa-basa natin ng saglit itong impeachment ni Inday Sara. It's what? 14th day? Ngayon yung kanina, diba nakita ninyo? May mga pangalan doon. May apelyedong Kamote. Who's that? Kamote. Maliban sa Piatos, may Kamote, may Escudero, may Queso, may Mangga, di ba? Kompleto, di ba? Unang-una, mga kababayan, ilang beses na inexplika yan, okay, kahit ano ang kanilang pasikot-sikot doon sa Maleta Gang patungkol sa confidential funds ni Inday, the fact na confidential nga, yung mga reward money na yun, yung mga nirewardan, hindi kailangan ipaalam ang buong pangalan, isihodang mag-imbento dyan ng Lisa Tanas, Marcos Adictus, okay lang. Bakit okay lang? 'Di ba? Legitimate naman yung kanilang pag-aalyas dahil nga nakasalalay ang kanilang buhay. Baka gurgurin ng mga banga. Ang sinasabi dito sa impeachment, kanina, tungkol may mga activities o may mga ginastos katulad ng tree planting, Christmas-related activities. So, yung mga gastos-gastos na gano'n, table chairs, chuchu. Alam mo, nakaka-drain kasi talaga pakinggan itong kanilang Maleta hearing. Kahit ano pang mga sinasabi ng witness doon ni Del Campo, alright? Tungkol sa mga explanation niya na mga ano tawag dito? Na meron silang notice of disallowance, so wigit kumulang 73.287 million. Tapos meron pang, yun na nga, yung mga resibo na hindi daw mga acknowledgement receipt, mga kababayan, na yung iba hindi pa nga daw na-submit, chuchu. Ang question dito, hindi ko ito babasahin lahat ng report na ito. Ang question dito, mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw, alright, na walang napatunayan doon na may nilabag si Inday Sara na batas. Okay? Dahil hindi naman sinasabi doon na yung mga